Magandang umaga po sa inyo lahat. Nais ko po kayong i-welcome at batiin sa pangalan ng ating Panginoon at sa ating mga kapatid din na nasa malayong lugar na makakapanood ng mensaheng ito. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Tayo po ay nasa pangalawang yugto ng ating pag-aaral ng ating series para sa buwan ng February. Last time, atin pong diniscuss and encourage ko po kayo na sumulat kayo ng mga resolution sa buhay ninyo. Kasi nakita natin that many rooms in our life that we need to improve. Inaamin natin na mayroong mga bagay na kinakailangan pa natin i-assess, i-ayos, i-rearrange sa buhay natin. Sinasabi natin that we are still willing to grow and grow until na ma-recognize natin o ma-attain natin yung kasakdalan na pinapangako o sinasabi sa atin ng ating Panginoon. That we had to make a change, a detour in our life. Although yung bagay na yun ay hindi madali, sinabi natin at pinag-usapan natin yung last time. Narito ang ilang paalala sa mga diniscuss natin. Why people don't grow, sabi dyan, because of fear to take a detour or to make a change. Another thing, because people simply satisfied to their current situation. Yan ang problema. So parang wala siyang nakikita mali sa kanya, hindi lang wala siyang nakikita mali sa kanya, kundi ayaw niya ng humakbang. No? Ayaw niya na ng commitment, ayaw niya na ng challenge sa buhay, kasi para sa kanya, pressure yung bagay na yun. Or simply doesn't want to take responsibility. So yan yung mga tao na ayaw ng change sa buhay nila. Maraming sinasabi, hindi na siguro para sa akin yung bagay na yun. Another thing, dahil ang change ay masyadong risky. Masyadong parang kinakailangan mo kipagsapalaran. Change din sa commitment. So, therefore, tayo po yung laging nasasanay sa kung anong kinaugalian natin. Kapag may mga bago sa paningin natin, parang, ewan ko kung napanood yung Croods. Sino nakapanood ng cartoons na Croods, yung title? Yun po, para sa kanila, new thing is bad. Para sa kanila, lason, para sa kanila ay hindi maganda ang mangyayari sa mga bagay na bago. Yung mga Stone Age people. Kaya nanatili sila doon sa Stone Age. So kung ito po ang ating kalagayan, hindi dahil sa ayaw natin ng bago, kasi may dala-dalang baggages na mahirap at commitment yung pagbabago, lalo na para sa kabutihan. Pero sa totoo lang, sinabi natin na hindi natin maiwasan ng pagbabago. It's either pagbabago para maging worse ang ating kalagayan o pagbabago para maging maayos ang ating kalagayan. Yan yung diniscuss natin. I am result 1 and 2, diniscuss natin. Then, I am result on one thing. Then, dire-diretso tayo sa series ng one thing. Naalala niyo yan? Last Wednesday, yung one thing I do, sabi ni Paul, nililimot ko ang nakaraan at kinakailangan kong mag-focus sa inaharap. Si Nehemiah, yan ang focus niya, yung mga breach sa buhay niya, yung sa wall, saan yung may mga sira, may mga butas. So kinakailangan niya mag-focus dun sa mga bagay na sira at mababang parte ng kanyang wall at kinakailangan niya ayusin. At ang sabi niya, hindi siya kailanman magpapa-impluensya sa pang-aabala at panggugulo ni Sanballat. At siya nag-focus doon, hindi ako kailanman bababa para makipag-usap sa iyo, makipag-happening sa iyo. So dahil nandun yung kanyang focus, that is his one thing. Now, sinabi natin na yung aking mga focus sa buhay ay hindi nyo focus sa buhay. Yung one thing ko sa buhay, hindi rin yung one thing. Marahil may one thing kayo na hindi ko kinakailangan puntahan. At meron ako na hindi nyo kinakailangan puntahan. Pero ang point, nagpo-focus pa tayo dun sa naisulat natin greatest thing sa buhay natin, like your resolution in life. And then, ito po ang ating pag-uusapan. What is wise thing? Sa mga ilang linggo, susubukan natin kunin yung idea ng ano yung pinakamatalinong gawin natin sa ating buhay. Ngayon, papasok ang bagong taon na ito. Matutunghayan po natin ang ating pag-aaral sa book ng Ephesians.
Epeso, na kung saan itong Epeso ay isang lugar na maunlad, metropolis, parang Los Angeles, o kung dito sa Pilipinas, parang ito yung city, ito yung Manila, na kung saan nandun yung maraming pagkakataon, opportunity, invitation ng sanlibutan, mga decision-making na ginagawa, businesses, at of course, kapag may progress na ganyan, kasabay yung kasalanan, yung karumihan, yung integrity, napupulyot. So, ito po yung Ephesians. Sa totoo lang, ang Ephesians ay isa sa pinakamahalagang parte ng Roman Empire sapagkat malakas ang financial generation dito. Ito ay napasama, sa totoo lang, ng 7 Asian wonder of the world. Yung sa mga Asian cities. Isa ang temple ng Artemis na kung saan located sa Ephesians, so sa Ephesus, I mean. Kung matatandaan ninyo, yung sinasamba nila, yung isang Diyos-Diyosa na nakalagay doon ay si Diana. Lahat ng klase ng tao ay labas-pasok dito sa templong ito dahil nakakaranas sila ng pleasure. At maraming business na nabuo dahil dito sa temple na ito. At sabi nga natin, kung saan may progress, nandun din yung karumihan, nandun din yung kasalanan. At ganun kahirap ang kalagayan ni Apostol Pablo para sulatan itong mga Kristiyano sa Ephesus dahil sa environment, sa surroundings na meron sila, na kinalalagyan nila dito sa Ephesus. Okay? Civilized masyado ito at advanced masyado itong lugar na ito. Now, itong letter sa Ephesus ay isang letter na kung saan sinusulatan niya ang kanyang mga kapatid kay Kristo, mga Kristiyano, sa isang church na kanyang ipinayoneer. At sinasabi niya, ganito dapat mabuhay ang isang Kristiyano. Ganito dapat mabuhay ang isang nakakilala kay Kristo. At itong mababasa natin ngayon ay doon nakapasok. You used to be in the darkness, in the kingdom of darkness, but now you are you are in the kingdom of light. You used to deceive people, ang sabi ni Paul, but now you should stop deceiving people. You mistreated people and now you should stop mistreated people. At sinasabihan niya ang kanyang mga kapatid kay Kristo na dapat huwag niyong itrato ang mga kapatid o ang mga tao sa paligid niyo katulad ng pagtrato nila sa iyo. Huwag kang gumanti sa mga bagay kung paano kanila pinapakitunguhan. But treat them the way as your Father, ang ating Diyos, kung paano tayo tinitreat ng ating Panginoon. Iyon ang payo ni Apostol Pablo dito sa mga Kristiyano sa Ephesus. Ang problema, ang isa sa mahirap na kinalalagyan, yung condition ni Pablo, para i-invite, para i-embrace nila yung new kind of life o yung lifestyle, kinakailangan si Pablo ay present dun sa church na yun. Ang problema, marahil iniisip ng mga Kristiyano dito sa Ephesus, Paul, mahirap yung sinasabi mo, wala ka rito sa lugar namin. Iyon ang hirap. Paano gagawin ni Pablo? Marahil iniisip, pumunta ka rito at maintindihan mo kung ano yung sinasabi mo, kung paano ang hirap, hindi conducive masyado itong lugar na ito for integrity, for honesty, for forgiveness. Parang hindi uso dito yan sa lugar namin. Likewise, ganun din sa ating panahon. Parang pag ikaw ay naging tapat, ikaw ay kakaiba. Ikaw ay unique, ikaw ay parang alien. Kapag ka ang tawag sa'yo, o ano ka, nagpapakasanto ka na naman, Padre Damaso, ano nangyayari sa'yo? Di ba, ang idea sa atin, yung going straight, parang siya pa yung nakakahiya. Kapag ka ikaw yung isang tao na walang bisyo sa grupo ninyo, sa barkada ninyo, parang ikaw yung na-out of place. Baliktad ang nangyayari sa mundo natin. Ganun yung kinalalagyan nitong mga Kristiyano sa Ephesus, sa hirap, sa dami ng impluensya na nasa paligid nila. Hopefully, kayo po ay nakatahan o nakatira sa lugar na kung saan ay hindi nakakaranas ng hirap, ng pressure para gampanan ang ating pagiging Kristiyano. Now, dahil dito, binigyan ng isip si Pablo sa kanyang sulat na paano kung gagawin na maging madali para sa kanila yung mga principles na kinakailangan nilang matutunan ngayong sila ay nasa kaharian ng liwanag, which member ng family ni Christ. Paano sila i-encourage na i-maintain nila yung discipline ng pagiging believer? So yun yung challenge ni Paul. Yun yung kanyang kinakailangang i-overcome na mapagtagumpayan din ng kanyang listener dito sa Church of Ephesus. At gusto kong saluhin natin itong istoryang ito
sa ating makikita, sa ating screen. In Ephesians chapter 5, beginning verse 15. Verse 15. Now, makikita natin dito sa ating babasahin kung paano lalabas yung wise thing, anong gusto nating i-imbibe ngayon sa ating congregation, sa inyo bilang listener. By the way, hindi tayo nagpunta rito para tapusin ang isang programa. Hopefully, you are resolved kung bakit tayo nag-gather dito ay for our edification, that we are willing to submit ano man yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya kayo andito kung bakit kayo yung kinakailangan makinig ng salita ng Diyos. Pero kung nandito kayo for just social aspect ng buhay ninyo, para na magkaroon lang ng pag-ubos oras, pero okay na rin. At least may maririnig kayo at may matutulungan kayo. Pero kung kayo ay mananampalataya ni Kristo, we are really dead serious when it comes to edification. Now, anong sinasabi? Ang sabi dyan, be very careful then how you live. Maging maingat kayo kung paano kayo mabubuhay o nabubuhay. Kung paano kayo lumalakad, kung paano yung conduct natin. Actually, sa ibang version, sinasabi, how you walk. Be very careful. Itong term na ito ay very visual na sinasabi niya, sa tuwing ihahakbang mo ang iyong paa, sinasabi niya, tignan mo maigi, pag-isipan mo kung dyan mo ihahakbang ang iyong paa, kasi may mga bagay na ihahakbang natin ang ating mga paa sa mga bagay na kung minsan inaasahan ninyo na dapat ganun ang mangyayari, pero iba ang nangyayari, at may mga lugar tayo na pupunta na kung saan ayaw talaga natin tayo ay nandun. O malagay tayo sa isang sitwasyon na nag-aalangan ka o hindi ka komportable. So sinabi ni Pablo, mag-ingat ka kung paano ka mamuhay. Tignan mo ang iyong likuran, tignan mo ang iyong sa dalawang gilid, tignan mo yung nasa harapan mo, kung paano mo ihahakbang yung mga paa, kung paano mga desisyon na gagawin mo, ay pag-ingatan mo maigi. Be very careful. Be very careful. Sinasabi niya na kung paano tayo mabubuhay, ipinaliwanag niya sa unang bahagi na kayo ay nasa bahagi at kaharian, na kung saan si Kristo ay naghahari sa inyo, yan ang kaharian, ang kaliwanagan, at kayo ay mga believer. So, bilang nananahan sa Ephesus na kung saan mahirap talagang mabuhay, ipakita yung ating credibility as Christian, as believer, ang isang payo ni Paul, hindi kinakailangan ng masyadong sistematiko, but ang sinabi niya, para maging madali sa kanila, just be very careful. Sa tuwing ihahakbang mo ang iyong mga paa, sa tuwing may desisyon kang gagawin sa iyong finances, sa iyong desisyon sa relasyon, sa iyong pakikipagkasundo sa ibang tao, mag-iingat ka sa lahat ng iyong gagawin. At ipakita mo sa buong publiko kung paano ka namumuhay ng may pag-iingat. And then sabi niya, not as unwise, but as wise. Hindi bilang mga mangmang o stupido, kundi bilang mga matatalino. Bilang isang matalinong mananampalataya ni Kristo. Kung mapapansin natin, Paul, in-equate niya yung unwise sa pagiging careless, at yung mga wise, yan yung mga taong careful, nag-iingat. The word careless, ito yung mga taong gagawin niya kung ano man maisipan niya, maibigan niya, kahit kanino niya gawin o kahit kailan niya gawin, at hindi niya iisipin yung konsekwensya ng kanyang ginagawa. Hindi niya i-connect yung ginagawa ko ngayon, wala akong pakialam kung anong mangyayari bukas, kung anong mangyayari after nitong gagawin kong ito. Yan yung mga taong unwise. At kaya sabi ni Paul, please be wise. Huwag kayong maging mangmang. Sa totoo lang, itong bahagi na ito, nung sabihin ni Pablo, dahil nalalaman ninyo kung paano dapat kayo mamumuhay, making the most of every opportunity. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Gawin ninyong advantage sa inyo yung bawat opportunity na nasa inyo. Ewan ko kung paano natin tinitignan yung araw-araw ng buhay natin. Kung paano natin
inuubos yung, halimbawa, gigising kayo ng alas 8, sabihin na natin alas 5, mag-prepare kayo, maliligo, kakain, mag-aalmusal, at kinakailangan marahil 8 or 9, nandun na kayo sa trabaho, sa school, kung saan kayo sa business ninyo. Ang sabi ni Paul, yung bawat oportunidad, yung bawat oras na lumalakad, make the most out of it. Gawin ninyong advantage para sa inyo as Christian. Huwag nating sayangin yung bawat oras na nasasayang o lumilipas. Be very careful. Sa oras na ito, anong ginagawa ko kung ako ay nagtatrabaho? Paano ko magiging maingat sa pakikipagsalamuha ko? Paano ko magiging maingat sa pakikipag-usap sa kanila? At ang payo ni Paul, just be very careful and then samantalahin mo yung bawat pagkakataon na meron ka. Nagpapasalamat tayo kasi hindi tayo inabot ng trahedya ng Ondoy. Nagpapasalamat tayo dahil hindi tayo inabot ng trahedya ng Yolanda. Paano natin ginagamit yung oras? Marami sa kanila, kung sinasabi nila kung maibabalik mo lang yung panahon doon sa mga nawasak yung tahanan, nawala ng mahal sa buhay, lagi nilang iniisip at nagsisisi sila sa kanilang nangyari sa kasalukuyan. Kung maibabalik lang nila yung mga pagkakataon, sana'y ginawa nila. Anong ibig sabihin? Yun yung gustong ipunto ni Paul sa mga taga-Ephesus. Dahil yung bawat nasasayang na oras, dahil bawat nasasayang na panahon, napakahalaga yan at hindi mo na maibabalik pa. Hindi ka na pwedeng bumalik sa kahapon, magbayad, at sabihin mo, dito muna ako sa kahapon kasi may aayusin lang akong mga bagay na dapat ayusin. Lahat ng kinabukasan o lahat ng present, usually, lalo na sa kanila, ay oras ng pagsisisi. Kaya naman, kinakailangan sila i-encourage ng buong publiko o ng buong pamahalaan, nagtutulong-tulong sila upang i-build uli sila. Dahil may nangyari sa kanila na ayaw na nilang mangyari ulit. May nangyari sa buhay nila na hindi nila ginusto kailanman na mapunta sila sa bagay na yan. Sa totoo lang, may mga bad things because of our bad decision. May mga pangit na nangyayari sa atin. Yung iba, hindi natin kayang pigilan. Wala tayong control. Pero aminin natin sa hindi. Yung ibang failure natin, kung bakit tayo nagsisisi, kung bakit may dryness sa buhay natin, kung bakit hindi ka masaya sa buhay mo, aminin natin, dahil sa mga maling desisyon na ginawa natin sa buhay. At yun yung gustong sabihin ni Pablo. Ayoko na magsisi ka sa bandang huli. Ayoko mag-frustrate ka dahil nangyari sa'yo yung mga pangit na nangyari sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ngayon nakakilala ka kay Kristo, samantalahin mo yung bawat pagkakataon kasi maaaring bukas, makalawa, hindi na maganda at hindi na para sa'yo yung bagay na yan. Because the days are evil. Because the days are evil. Tayo ay nabubuhay na kung saan kapag hinakbang natin yung ating mga paa, yung desisyon natin, kapag namuhay tayo, ayon sa flow ng culture natin, ng kultura natin sa kasalukuyan, na kung saan parang hindi na ngayon ma-prejudice yung mga, di ba? Lalo na kahapon nanonood ako, nagpapasalamat sila sa Panginoon sa pagiging T-word. Ngayon kapag ipopronounce ko ito publicly, magiging kontrabida ka sa publiko. Dahil sasabihin nila sa'yo, judgmental kayo masyado, kayo mga nasa church. Yung mga gay, sinasabi na nagpapasalamat sila una sa Diyos. Dahil tanggap sila ng publiko. Yes, alam niyo kung bakit sila tanggap ng publiko? Dahil sa sobrang kasamaan ng publiko. Natatakot na punahin ang bawat isa kasi sasabihin na judgmental sila. Pero sa totoo lang doon pa, alam natin na yung mga ganong bagay ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At hindi tayo ang nagpasimuno at hindi tayo ang nagsalita ng mga bagay na yun. Ang Bible mismo ay nire-review niya yung pamumuhay ng kabaklaan o anong pagiging ito. Pero isang pangita ito, isang katibayan at isang proof na kung saan yung panahon natin sa kasalukuyan ay sobrang sama na kung saan nagiging parang okay na lang. Napansin niyo yan? Nagiging proud na sila na dapat ay sa totoo lang tama yung pakiramdam na nahihiya sila na they feel outcast. Dapat yun talaga tamang pakiramdam.
Pero ngayon na-overcome na nila, hindi dahil bumait ang publiko, kundi dahil nalilimutan ng publiko ang salita ng Diyos. At patuloy ang publiko sa kanyang kasamaan na tinatanggap niya kung ano yung dapat na hindi tinatanggap. Hindi ba? Hindi tayo makapagsalita? Meron ka bang masasabi sa kasalubong mo? Alam mo ba, ang pagiging ganyan ay masama? At ayaw ng Biblia? Magiging kontrabida ka sa publiko at doon tayo natatakot. Yun ang influensya natin kung kaya tinatanggap na lamang natin yung mga bagay na yun. So, ang sabi ni Paul, because the days are evil, make every time, every effort, every opportunity, make the most out of it, be in your advantage. Kinakailangan itong pagkakataon na ito na meron ako sa school, na meron ako sa aking barkada, na meron ako sa aking tatay, na meron ako sa aking nanay, sa inyong kapatid. Uso pa ba yun na, Kuya, mali yung ginagawa mo? Or ipakita mo at least yung testimony mo sa kanya. Para nang sa gayon, hindi mo na kinakailangan magsalita dahil ang buhay mo mismo ang siyang magiging salamin ng kanyang buhay. So, ang panahon natin ngayon ay sobrang sama. Kung bakit sinabi ni Pablo, meron na lamang kayong konting panahon na natitira kung bakit kinakailangan natin i-redeem yung bawat oras, gawin mabuti at sa ating adventahe at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil yung araw natin sa kasalukuyan, ipansin niyo to, kung nung panahon nila ay ganun ang kasama, paano na yung panahon natin ngayon? Nalaman at alam ni Pablo na kung gaano sa lugar ng Ephesus ay talamak yung kasalanan, kasinungalingan, immorality. Kaya sinabi niya sa mga Kristiyano, tignan niyo yung bawat dumadaan ng panahon sa inyo. Tignan niyo kung paano kayo mabuhay. Hindi niyo kinakailangan hanapin theologically, malalim yung Bible kung ano, para mamuhay kayo ng tama. Kundi, ang sabi niya, just be very careful. In every step that you make, be very careful. Just look ahead, look behind, look around. Kinakailangan natin tignan yung bawat angulo, perspektibo na nangyayari sa buhay natin. Ano yung dapat kong tanggapin? Ano yung dapat kong isupa? Sa napapanood natin sa telebisyon, sa nakikita natin sa lipunan, saan man tayo nandoon, lahat tayo ay dinadala ng mga bagay na ito sa direksyon na kung saan ayaw nating puntahan sa totoo lang. Kung hindi tayo magiging maingat, bigla mo na lang sasabihin sa sarili mo, bakit ako ngayon narito? Anong nangyayari sa akin? Kung Kristiyano po tayo at medyo malamig tayo sa pananampalataya, alam ko na hindi kayo kailanman magiging masaya. Pansinin niyo to. Magtagumpay man kayo sa tingin ng tao. Magkaroon man kayo ng maraming sabihin na nating accomplishment. Pero alam mo na lumalayo ka sa Panginoon. Alam mo na hindi ka magiging masaya kailanman. So, sabi ni Paul, bakit ka nag-i-stay dyan? Bakit mo kinakailangan magtagal sa ganyang kalagayan? Dahil kung tayo'y totoo at mananampalataya at tumikilala sa Panginoon, may mga direksyon ang sanlibutan ito na dadalhin tayo sa mga bagay na kung saan pagsisisihan natin later on. At kung kayo ay nandun, sino man sa atin na nandun sa posisyon na yon, na mukhang okay ka, kung titignan ka, pinapakita mo na okay ka, walang nangyayaring masama sa'yo, pero ikaw mismo sa sarili mo, na alam mo, lumalayo ka, papalayo, sa kung saan dapat na standard mo sa Panginoon, sinasabi ni Pablo, hindi ka magiging masaya kailanman. Hindi mo pwedeng gayahin na ipakita mo masaya ka, marami kang na-achieve sa buhay. Marami kang na-accomplish sa buhay, pero isa yung sarili mo, yung spiritual na buhay mo sa harapan ni Kristo, walang kapayapaan. Dinodoko natin yung sarili natin kapag gagawin. Kaya sabi niya, maging maingat ka sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong bibilhin, sa lahat ng desisyon, sa pakikipag-usap. Dahil isang araw, sasabihin mo sa sarili mo, anong nangyari sa akin? Anong nangyari sa akin? Nung ako po ay wala sa Panginoon, yun yung time na nagpa-prosper ako sa aking akala. Yun yung time na madaling kumita ng pera.
Yun yung time na kaya kong bilhin yung gusto namin bilhin. Pumunta, maglakwatsa kung saan. Yun yung time na yun. Pero hindi ko kaya itago yung sarili ko na hindi ako masaya. Lahat tayo gusto natin i-test, subukan yung mga bagay dito sa sanlibutan ito. Pero at the end of the day, alam mo na hindi ka magiging masaya. Alam mo na may kulang sa buhay mo. Mag-bisyo tayo. Sinubukan ko mag-bisyo. Makipagsalamuha sa mga sabihin na natin kilalang tao. Pero uuwi pa rin ako ng tahanan ko. Uuwi pa rin ako sa isang maliit na silid ng kwarto na kapag ako na lang mag-isa, na alam kong ako'y sumampalataya, nakipagrelasyon sa aking Diyos, matutulog ako ng walang kapayapaan. Ano yung mga bagay na niresolve mo sa buhay na ngayon na hindi mo ginagawa? Hindi ka pa rin magiging masaya hanggang hindi na-accomplish yung mga resolution na yun sa buhay na ngayon. Therefore, sabi niya, do not be foolish. Huwag kayong maging mangmang. Huwag kayong maging stupido. Huwag kayong maging panalo. But understand what the Lord will is. Sa totoo lang, yung sinabi niya kanina, be very careful how you live. Not as unwise, but wise. Then, sasabihin niya bigla, do not be foolish. Lahat kasi tayo gusto natin ng mga excuses. Lahat tayo, kunyari, hindi natin alam na mali ba to? Kapag kayo ay nagsimula, okay lang kayang gawin ito? Part of your life? Part sa buhay mo, sa isip mo? Gumagawa ka ng mga excuses na nagpe-pretend ka na hindi mo alam. Pero sa totoo lang, alam niyo kung ano yung mabuti at masama. Alam niyo na hindi kayo payapa kapag ginawa ko ito. Kapag pinasok ko itong trabaho ito, alam ko hindi ako magiging payapa. Alam ko na hindi ako lalago as Christian, as believer. Kaya sabi ni Pablo, magpakatotoo ka, do not be foolish. Huwag ka maging mangmang. Naintindihan mo actually kung ano yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Pero bakit mo hinahayaan na ikaw ay nandiyan sa kalagayan na yan? Kung minsan makakasalamuha ko ng mga tao na nagsasabi sa akin, Pastor, tama ba na gawin ko ito? Kung minsan sinasagot ko sila, sa iyong palagay, tama ba gawin mo yan? Hindi po. Sa tingin ko mukhang mali. Pero mga kapatid, nandun na sila sa sitwasyon nyo. Kahit alam na nila. Why? Sila yung sinasabi din po na hindi sila nabubuhay ng may pag-iingat, mga careless people. Living not as wise but unwise people. Sila yung sinasabihan ni Pablo, do not be foolish. Huwag kayong mangmang. Huwag yung lokohin yung sarili ninyo. Alam ninyo kung anong kalooban ng Panginoon, bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan? Anong desisyon yung ginawa mo? And then, eto ako, hahanap ako ng sisi sa ibang tao. Kasi siya yung naging dahilan ng aking pagkakamali. Siya yung naging dahilan natin isisi sa ibang tao. Sapagkat sa totoo lang, aminado tayo na dahil may mga bagay na ginawa tayong mali, una pa lang, alam mo na mali, and then naghahanap ka ng scapegoat para sabihin kung bakit ako nandito kasi. Pero, alam ko na tamang gawin ito, kaya lang, sa mga kabataan, for example, alam niyo yung tama at mali. Huwag kayong pumunta sa isang lugar na balang araw, relationally, for example, mapagsisisihan ninyo. Na balang araw, hindi nyo na kayang ibalik. Sa mga tatay, alam niyo kung ano yung konsekwensya ng pagiging malamig kay Kristo. Na lagi nyo, sige na, kayo na lang mauna, sige na, punta na kayo sa church, kayo na lang, hayaan nyo na ako dito. Alam din nyo na hindi tama yun. At sabi ni Pablo, ano ka ba? Huwag ka maging mangmang. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Alam mo na hindi tama yung ginagawa mo. Alam mo na kapag hindi ka seryoso kay Kristo, alam mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Alam mo na hindi ka payapa sa kalagayan mo ngayon. Sa mga nanay,
Sa totoo lang, alam naman natin kung ano yung dapat i-focus natin. Alam ninyo kung ano yung dapat priority natin. Alam ninyo na mali na gawing reason na marami akong labahin, marami akong ligpitin, marami akong dapat intindihin yung bunso kong anak, yung baby. Alam ninyo na hindi yan tamang reason sa harapan ng Diyos. Pero kapag ako kausap nyo, tatango lang po ako sa inyo. Pero alam ko na hindi tayo mangmang na alam ninyo na hindi yan tamang dahilan kapag sa Diyos nyo yan sinasabi. Alam nyo, pwede ko lang sabihin sa inyo, well, yan yung inuna ninyo. Dahil i-reason out ninyo. Kasi nakakahiya naman sa Panginoon kung nakikita ng publiko na pinababayaan ko ang aking anak. Di ba? Yung justification natin. Kasi nakakahiya kapag Kristiyano ko and yet yung aking asawa, hinahayaan ko. Pero ilang taong na ganyan ang sitwasyon mo. Na hindi na i-edify ang buhay mo. Dahil pwede mo namang gawin yan habang ine-edify mo yung sarili mo. Kaya sabi ni Paul, therefore, do not be foolish. Huwag kayong maging mangmang. Sa mga nagtatrabaho, alam din yung ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. Hindi natin kinakailangan in-depth pag-aralan ng napakalalim dahil alam ninyo kung kailan ninyo pinababayaan ang inyong relasyon sa Diyos. Kahit nasa ibang bansa tayo, may maraming pagkakataon para tayo ma-edify, maayos natin o ma-enhance natin o sabihin natin, i-develop natin yung relationship natin sa Diyos. Walang anumang dahilan. Sa totoo lang, kung naririnig ninyo ang aking dinig, alam ninyo na ang kalagayan ninyo na ang nire-reason out ninyo, gina-justify ninyo yung sarili ninyo minsan, pero sa loob ninyo, alam ninyo hindi kayo naging maingat. Alam ninyo kung bakit tayo nagkakaganyan, kung bakit kayo nagkakaganyan. You are not living as wise person. That in a sense, kayo ay nakakilala kay Kristo. Hindi ganyan ang sabi ni Paul. Understand what the Lord will is. Sa umpisang bahagi, sinasabi dito ni Paul, ito yung ginawa ng Diyos sa atin, yung mga bagay, yung mga blessings na ginawa ng Diyos sa atin ay sapat para tayo humakbang. Kaya sinasabi ni Paul, in Christ, I have all things. In Christ, nagagawa ko ang mga bagay na imposible sa harapan ng tao. Nakukuha natin yung ibig sabihin ni Paul. Nung sabihin niya, do not be foolish, alam ko na alam ninyo. Nung kayo'y kumilala kay Kristo, sinabi ng Bible na kayo itinuring bilang isang tao na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay sa matigas at malalim na bato. Hindi tulad ng isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay saan? Sa ibabaw ng buhangin, dumaan yung unos, dumaan yung bagyo, agad nasira. Pero tatanggapin ba natin sa sarili natin na yan ang buhay ninyo? Mangmang unwise, no? Sinong gustong tawagin siyang i-label siya na, allow me to use this word, na bobo? Di ba nagagalit tayo? Naiirita tayo kapag sinasabi, ang bobo mo naman. Ang mangmang mo naman. Kapag minamaliit kayo ng tao, ng publiko, hindi ba ayaw natin ng ganong pakiramdam? Ito yung gusto sabihin ni Paul. Bakit nandiyan ka sa posisyon na yan? Sa mga, kung sino man, anumang estado ng buhay natin ngayon, ito lang gusto sabihin ni Paul. Alam ninyo yung naging dahilan kung bakit tayo naging ganito. Kung bakit may mga failure sa buhay. Kasi mga bad decision na ginagawa natin dahil inuuna natin ang ating sarili. Dahil mas napupukaw ang ating mata katulad sa lugar ng Ephesus ng mga bagay na makakapagbigay sa atin ng pleasure, mga short pleasure sa buhay. Pastor, hindi ko maiwasan. Kasi ayaw mo ma-feel na out of place ako sa barkada ko. Pastor, kapag naging tapat ako, parang pagtatawanan nila ako, baka hindi na, yung company nila, hindi ko na makuha. Ayaw mo maging cheap sa harapan nila. Nakakaya magsalita ng mga bagay tungkol sa Bible, tungkol sa Diyos. Sabi na, stop blaming. Huwag kayong maging mama. Hindi nyo maluloko kailangan ang ating Diyos, yung ating mga sinasabing, Paul, wala ka sa aming kalagayan. Hindi mo alam yung pinagdadaanan namin. Oo, wala ako sa inyong kalagayan, ang sabi ni Paul, pero alam ko na alam ninyo.
kung paano kayo dapat nabubuhay. Dahil kayo yung mga nakakilala kay Kristo, at wala na kayo sa dating kalagayan, at least yung basic, alam ninyo. Yung 10 Commandments, alam ninyo yan. Pero bakit? Bakit nandiyan kayo sa posisyon na ayaw din ninyo? Kaya sabi niya, be very careful how you live. Ingat, yung mga tao na padalos-dalos, di ba? Bubuksan niya yung bibig niya, kung anong itulak ng isip niya, ay hindi mapigilan yung kanyang bibig. Yung careless people, then later on magsisisi ka sa sarili mo pag ikaw na lang mag-isa, bakit ko ginawa yun? Bakit ko sinabi yun? Pero kapag nasa harapan ng tao, ginajustify mo na tama yung ginawa mo. Okay lang yun. Dapat yung marinig mo kasi alam mo na, pero yung mga ganong excuses, yun yung nagpapamangmang sa atin. Yung mga ganong klase ng katwiran na ginajustify natin ang ating sarili. Yun yung sinasabi ni Paul na stop playing with God. Gawin natin seryoso ang buhay natin kasi minsan lang tayo lang tatang dito. Saglit lang yan. Sabihin nyo na mabuhay kayo ng 100 taon, saglit lang yan. After niyan, aharap tayo sa Diyos. And then, practical application. Practical application. Napaka-simple at gusto ko na maging principle natin itong bagay nito. What is the wise thing to do? As wise person, sabi ng Bible, you are a wise person. As Christian, you are wise. Kung meron man tayo na bisita na wala pang relasyon talaga kay Kristo, of course, hindi mo i-admit sa sarili mo na ikaw ay foolish person. You are wise. Pero, tinatanong ba natin yung sarili natin bago tayo lumabas ng pintuan? What is wise thing? What is the wise thing to do bago ko isara itong pinto nito? Tinatanong natin yung sarili natin ganyan? Hindi. Hindi tayo actually nag-i-evaluate. For example, in my past experience, what is the wise thing to do? Kung paano kayo nagre-react ngayon. Sino man kayo. Yung inyong mga nakaraan, iba sa nakaraan ko. Yung aking nakaraan, iba sa nakaraan ninyo. Okay? Kung paano kayo nagre-react ngayon, ay dahil sa inyong mga nakaraan. Ang ilan sa inyo nadala. Ang ilan sa inyo marahil nag-fail. Ayaw na ninyong maulit. Defensive na kayo masyado. Lahat ng action natin kung minsan motivated by our past. Yun yung problema. Hindi siya minsan nakakatulong. So sa aking mga nakaraan, what is the wise thing to do? Ano ang pinakamatalinong dapat kong gawin? Okay, nangyari itong failure na ito sa akin. Nung nagdesisyon ako, nung in-invite nila ako, nagdesisyon ako, anong nangyari sa akin? Alam niyo kung bakit may sinasabing history repeat itself? Bakit nangyayari uli sa inyo yung mga bagay na ayaw ninyong mangyari, paulit-ulit, financially, relationally? Bakit lagi nangyayari sa akin ito? Dahil hindi tayo nag-i-evaluate, hindi natin tinatanong ang ating sarili, sa aking nakaraan, ano ang matalinong gawin ko dapat ngayon? Yun yung aking nagawa. Yun yung aking failure. Yun yung aking mga sacrifices and challenges sa buhay. So ngayon, ano ang dapat kong gawin? Ano yung matalinong? Hindi lang basta may mga tamang gawin tayo sa buhay, pero for your advantage, yung result, as tayo po ay merong sinasabi ng banal na espiritu na siya nag-fuel ng ating wisdom. Meron tayong Diyos na full of wisdom. To fear the Lord is the beginning of all wisdom. We have all feared the Lord. And therefore, kaya natin sinasabi, we are the wise people. And then, ang sabi ni Pablo, be very careful. Huwag kayong mabuhay bilang unwise kasi you are wise person. Do not be foolish. Huwag kayong mamang. Huwag niyong lokohin yung sarili ninyo. Yan yung nangyari sa iyo nung karaan. So, anong dapat mong gawin ngayon? So, yun yung sinasabi natin. Very practical. Sabi ni Paul,
Okay, nahihirapan kayo, wala ako dyan, wala kayong pastor, wala kayong leader na kasama ninyo na pwede niyong tanungin. Kapag ka merong mga decision making, nasan si Paul? Wala. Okay, eto na lang ang payo ko sa inyo. Napakasimple. Please be very careful. Kapag tayo po yung tao, basta may opportunity, may opening, pasa, ayos. Kasi mo ng anong magaganap, anong mangyayari, anong magiging result. Pinag-iisipan pa natin na kung ako'y sakaling matanggap dito, anong mangyayari sa buhay ko? Sa spiritual na buhay ko, sa pamilya ko. Nag-fail. Talagang nanlamig ka sa Panginoon. Aminado ka, pag nakikita mo ako, Pastor, nasensya na, babawi na lang ako next time. Okay, next time, na-endo, natapos, may invitation na naman sa libutan, may failure na naman, hindi mo tinanong yung sarili mo, that is my failure, what is the wise thing to do? Opportunity, yun na naman. So, yung sinasabi natin, history repeats itself, dahil hindi tayo nagtatanong, in light of my past experiences, hindi ko tinatanong what is the wise thing to do because I am wise, full of wisdom, sabi ng Panginoon. Yun ang nagiging problema. Minsan yung mga pinagdaanan ninyo, dahil nga hindi ko pinagdaanan, may solusyon kayo na hindi akma sa solusyon ko. May mga solusyon ako sa buhay na sa akin lang yan. At hindi magiging akma sa solusyon ninyo sa buhay. So, hindi nyo pwede gayahin yung mga ginagawa ko. Pero in general, pwede tayo magkatugma ng ating iniisip. What is the wise thing to do? Now, I am a Christian. What is the wise thing to do? Makikipag-deal ako sa business. Makikipag-deal ako sa teacher ko, sa classmate ko, sa co-worker ko. Saan man kayo nandun? Paano nyo isinasaalang-alang na kayo ay hindi basta pangkaraniwang tao, kundi sumasampalataya kay Kristo? Pwede ba natin tanong yung sarili natin in light ng ating mga past experiences at man yung overcome man natin, yung achievement man yun? Paano ako mag-iisip ngayon? Paano ako gagawa ngayon? Ano ang pinakamatalino kong gawin? Ganyan. Another thing, in my present, in my current situation, tanongin natin yung sarili natin. Dahil nandito na nga ako, what is the wise thing to do? As wise person, di ba? Ano yung unwise? They just do whatever with whoever and whenever. At sinasabi niya, don't worry, ano man magiging circumstances nito, just don't worry, I can manage yung kung ano man magiging outcome nitong gagawin ito. Babalik na lang ako basta sa Panginoon. Yan yung ating katwiran. Kung ano man yung kalagayan natin ngayon, at nasa man kayong estado ng spiritual man yan, physical man yan, karamdaman man yan, ngayon, nandyan na kayo. Napasok na kayo. Hindi nyo na maibabalik yung kahapon. Pero hindi pa rin tayo nagtatanong sa sarili natin, anong mabuti kong gawin? Anong matalinong bagay na hakbang na dapat kong gawin? Dahil nakontento ka na ganito na lang siguro talaga ako, wala nang asenso ang buhay ko. Ganyan ang harap talaga. Pero ang sabi, in your present situation, in your present circumstances, tanongin natin yung sarili natin, anong dapat na pagbabago dapat kong gawin? What is the wise thing to do? Alam niyo kung magiging principle natin yung simpleng tanong na ito, anong tama kong gawin ngayon na nandito na ako? Wala nang sisihan. Andiyan na, alam ng Panginoon na nandiyan ka na sa sitwasyon na yan. Alam niya yan. Hindi siya nagulat na, ay, nandiyan ka pala, sorry, nalimutan kita. Minsan, nadidepress tayo dahil parang ang lahat sa mundo natin o sa pamilya natin, iniwan tayo parang hindi nila iniisip kung ano man yung sinasabi natin. Tanungin mo na lang yung sarili mo. Okay, wala silang pakialam sa akin. Anong dapat kong gawin ngayon? Anong mga matatalinong hakbang na dapat kong gawin?
Hindi lang basta yung tama, kundi for your own advantages. Anong matalinong bagay na dapat natin gawin in my future? Ito yung sinasabi ko na tuwing may gagawin akong bagay, tuwing may bibilin ako, tuwing makikipag-usap ako, tuwing ibibigay ko, halimbawa sa mga dalaga, tuwing ibibigay ko yung oo, anong magandang sagot ang dapat kong isagot? At kailan ako dapat sumagot? Pastor, hindi ko mapigilan kasi wala siya kay Kristo pero nasa Kanya lahat ng hinahanap ko. Paano nangyari yun? Nakay Kristo ka ba? Di ba, nagpe-pretend tayo na hindi na natin alam kasi meron tayong mga bagay na gusto lang nating marating at makamit sa buhay. Gusto ko to, bibilin ko to, pero yan ba yung tama at mataling gawin? Sa ating mga pangarap, ano ang pangarap ninyo? Nung pinlano ng Diyos yung sanlibutan ito, alam ninyo na kasama kayo. Yung ating pagkakilala kay Kristo, hindi aksidente. Pero ginagawa natin laging aksidente ang bawat araw, ang bawat oras sa buhay natin na sinasabi ng Diyos na tayo ay under His plan. Bakit tayo? Anong ginagawa natin? Tinuturuan tayo ng Bible na ang hindi pagpaplano ay pagwawasak ng iyong sarili. Ang padalos-dalos na plano, tiyang masisira sa bandang huli. So, in my future, sa aking mga plano sa buhay, magsimula tayo sa maliit na tanong. Hindi man tayo maalam sa Bible, hindi man natin alam lahat ng sinasabi ng Bible, pwede tayo magsimula, alam niyo ang point nito? Pause for a while. Just think twice. At yung twice na yon, baka naman meron gustong sabihin ng Bible sa'yo, baka naman meron gustong sabihin ng Diyos sa'yo, baka naman gusto mong isipin na anak kita, baka naman gustong sabihin ng Bible na concern ako sa'yo, concern ako sa magiging takbo ng buhay mo, concern ako kapag malungkot ka dahil na-fail ka, concern ako dahil bandang huli sisisihin mo kung sino-sino sa buhay mo. Think twice. Yung idea ng pagtatanong, ano yung matalinong bagay na dapat ko munang gawin bago ko ibigay itong desisyon na ito. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, trabaho, negosyo, pag-aaral, pag-aasawa, paghahanap ng boyfriend, girlfriend, paghahanap ng kurso, ano man yung desisyon na gagawin natin, pwede ba natin tanungin muna, ano yung wise thing na dapat ko gawin? Why? Anong sabi ng Bible? Ano yung natutunan natin ngayon? Ang sabi ng Bible, please be very careful how you live. Kung bakit may mga palpak na nangyayari sa buhay, most of them dahil sa kaluluwa natin. Hindi lang dahil hindi natin kontrol ang pangyayari. Ilan lang yung, bilang natin yung mga bagay na yun. Sa totoo na, tayo ang may kagagawan lahat. Kaya sabi ni Paul, napakasimple lang, nandiyan kayo sa mahirap na buhay, mahirap na sitwasyon, ang naiintindihan ko yan. So sabi niya, be very careful how you live, maging maingat kayo, lahat ng hakbang, kantatsahin ninyo, pag-isipan ninyo, tingin kayo sa likod ninyo, ano ba yung nangyari din sa inyo nung desisyon ninyong ginawa na sumama sa imbitasyon na yan? Nung nag-desisyon kang gawin yan, anong nangyari sa'yo? Pwede mo bang pag-isipan naman ngayon? Nagagawa ka na naman ng isang bagay? O mag-iisip ka para sa iyong future? Sabi ni Paul, ito lang yung simpleng advice ko sa inyo. Church of Ephesus, be very careful how you live. Do not be foolish. Live as a wise person. You are a wise person. Pero bakit nabubuhay kayo bilang unwise? Okay? So, isipin natin, very basic itong question na ito. At magsasara tayo dito sa tanong ito. What is the wise thing to do? What is the wise thing to do? Sinabi natin last time, nobody plans to mess up their lives. Walang sino man
nagplano na wasakin ang kanyang buhay. May nakita ba kayo? Wala. Just because they did not plan not to. Ang ibig sabihin, dahil hindi sila nagplano para hindi wasakin ang buhay nila. Ganon kasimple. Huwag kang magplano. Tingnan mo yung bahay mo. For example, meron kang sasakyan. Ako, meron akong motor. Huwag mong i-maintain yan. Huwag mong yung maintenance sa sasakyan o bahay ninyo. Huwag kayong magkaroon ng maintenance. Saan papunta yan? Masisira yan. Huwag kayong magplano. Saan papunta yan? Masisira yan. Walang sigman plano na sirain ang kanyang buhay. Pero dahil wala siyang ginagawang plano sa kanyang buhay, what is the wise thing to do? Sinisira niya ang kanyang buhay. Nakuha natin? Ganun kasimple. Kaya nga, pagbukas ng taon na ito, in-encourage natin sa ating sarili, yung ating mga sarili, magpaplano ako. Magpaplano ako. Ayoko nang masatisfy dun sa ginagawa yung nakaroon kahapon. Kanina, ngayon gusto kong magplano. What is the wise thing to do? Ang sabi ni Paul, be very careful how you live. Huwag kayong mabuhay ng parang, alam mo yun, mang stupido, dumb, lahat na ng pangit. Ayaw na niyang tawagin kayo ng ganyan. But begin to ask God. Hindi ba tayo yung mga taong matatalino? May nagkinlay ng Bible na ako'y matalino. Mabuhay tayo, paano tayo ipinanganak ng Kristo bilang matatalino. Ganun kasimple. This next Sunday, sa loob ng linggong ito, bago tayo magkita ulit next Sunday, pag-uusapan natin itong mga bagay na ito. Mamaya may gagawin kayo. Okay? Ano yung matalinong bagay na dapat ninyo gawin? Saan kayo pumunta mamaya? What is the wise thing to do? Dapat ko ba pumuntahan mamaya? Maglalaba kayo mamaya? Matalino bang maglaba muna mamaya? O ngayon na? Manonood kayo sine? Ano panonoodin niyo? Bubukas kayo ng computer? Anong isa-search ninyo? Bago niyo gawin yung mga bagay, pwede niyo tanongin yung sarili niyo. What is the wise thing to do? Makikipagkita kayo mamaya sa barkada niyo. Tama? What is the wise thing to do? Kakausapin mo yung nanay mo, mamaya. Maraming may problema kayo, tatapusin mo na yung problema. Nahihiya ka, hindi mo alam kung paano, what is the wise thing to do? Tama ba na, basta ko na lang palampasin, hindi kami nagsisettle? O siguro regaluhan ko siya. Matalinong bagay ba yun? Maraming tamang gawin. Pero yan ba yung matalinong bagay na dapat mong gawin? Ano man yung gagawin natin this afternoon, after this service? Pwede ba natin tanongin o pag-aralan na i-practice sa buhay natin? What is the wise thing to do? Manalangin tayo. Panginoon, marami po kami pinagsisisihan sa buhay namin. Marami po mga bagay na nangyari sa amin. Yung iba, hindi namin ginusto, pero yung iba, desisyon namin. May mga pangyayari sa buhay namin na ayaw namin na magtagal na nandito kami. May nangyayari sa buhay namin na hindi kami masaya, pero nandun kami. Panginoon, may nangyayari ngayon na parang natatakot akong humakbang na gawin yung matalinong bagay. Dahil baka may sabihin sa akin yung tao. Panginoon, minsan, ang taas-taas na ng pride ko, hindi ko maibaba. Pwede niyo ba akong tulungan na mag-isip kung ano yung matalinong bagay na dapat mong gawin? Ano man yung lahat ng pinagkakaabalahan namin ngayon, bunga ng nakaraan naming desisyon. Alam namin na wala na kami magagawa. Pero bukas ay iba. Naway maisip namin yung sinabi ni Pablo na alam namin na kayo ang nagluto sa kanya. Na mabuhay kami ng may pag-iingat sa mundo ito. Be
bilang matatalinong tao, hindi para bilang mga